Kim Pao fans worldwide, this is my own opinion to what's happening about Kim. Di bibigyan ng problema si Kim kundi niya kaya. These are trials in her life. Malulutas lahat ng ito. Wag lang buhay ang mawala kasi di na may babalik yan. Pera ibabalik sa'yo, Kim, triplik pa. Kaya darating at palit yan. Basta pray lang tayo, Kimi. There's TV, wag syadong magtiwala kay OG na yan kasi doble kara yan. Kami, Kim Pao Seniors. Pa ni Kimi ay ang aming maitulong kay Kimi ay dasal na hanggang andito pa kami sa mundo. Ay di namin hintuan ang pagdarasal namin kay Kimi. Ganyan namin kamahal si Kim. God bless Kim Pao. There's sometimes di kami naniniwala sa vlogs ng ibang vloggers except you, Chika Patrol, Chika Tweet, Trending Pilipinas at Gandara ang pinaniniwalaan namin. Mostly sa YouTube channel ay fake yung vlog nila. So just praying na all your problems will be solved. God bless you both. Maraming salamat po sa pagtitiwala, Ginang Norma Dayag. Yes, tama po kayo. Maraming fake news dito sa mundo ng social media. Hindi lamang po sa YouTube, mga kakimpaw. Pero alam kong matatalino na kayo, mga kakimpaw, para malaman kung alin po ang totoo sa hindi. And yes, agree po ako sa inyong sinabi, Ginang Norma Dayag, na hindi bibigyan si Chinita Princess ng isang problema na hindi niya po kayang malampasan. Dahil wala naman pong problemang ibibigay ang nasa itaas kung hindi natin ito kaya, hindi po ba? Kaya patuloy nating ipag-pray si Chinita Princess na sana po ay mas bigyan siya ng kalakasan para mapagtagumpayan itong kinakaharap niya po na pagsubok sa buhay. Tama po kayo dyan, Ginang Norma Dayag, babalik at babalik pa rin ang perang nawala kay Chinita Princess. Pero syempre, back to zero na naman po ito. Panibagong pagod na naman, panibagong dugot pawis na naman po ang puhunan. Pero okay lang yan, mga kakimpaw, dahil alam naman natin na pera lang yan para kay Chinita Princess. Pero syempre, kailangan niya na pong mag-ingat sa mga susunod po na panahon. So maraming salamat po sa komento, Ginang Norma Dayag. God bless po sa inyo. Mag-iingat po kayo palagi at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. So ito na nga, pag-usapan na natin, mga kakimpaw, ang mga topic po na nakalap natin sa hapong ito ng Martes. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa inilabas na promotional video ni Chinita Princess sa kanyang Instagram account. And syempre, nakatag dito itong Glutasy PH. And since nalalapit na nga po ang Kapaskuhan, mga kakimpaw, syempre hindi po kinaligtaan ni Chinita Princess na isama sa video na to ang pagpopromote nga po ng Glutasy na ini-endorso niya. And also, hindi rin po nakaligtas sa mata ng mga Kimpaw Nation ang Christmas tree sa background ni Chinita Princess. Ito ata yung 2 hours niyang binuo, mga kakimpaw. Sobrang ganda, sobrang pure, and syempre, yung suot po ni Chinita Princess dito, para siyang anghel na bumaba sa lupa mula po sa kalangitan. Isang patunay lamang ito na napaka-pure ng pag-ibig at ng puso ni Chinita Princess. Pero sa kabila nun, ginawa po siyang lokohin. Pero alam naman natin na kayang-kayang magpatawad ni Chinita Princess. Pero it takes time, mga kakimpaw. Sabi nga po dito sa caption, sa video ni Chinita Princess, "This Christmas, give your skin the love it truly deserves. With Glutasy, you get holiday care that protects, nourishes, and brightens para ready ka for every party, reunion, and regalo moment. Don't miss the exclusive Vicure Pamasko deals online. Click Glow. Celebrate #Glutasy, lightening that cares." Sobrang sipag pong mag-promote ni Chinita Princess, mga kakimpaw, kaya hindi nakapagtataka kung bakit gustong-gusto po siya ng mga advertisers. Kayo ba, mga kakimpaw, napansin niyo po ba yung Christmas tree ni Chinita Princess sa promotional video niya? Ang lakas pong maka-good vibes, no? Tamang-tama to kay Chinita Princess kasi ako habang tinitingnan ko po yung Christmas tree ni Chinita Princess, parang panandalian po na mawawala yung problema, makakalimutan kung ano ba yung
problema ni Chinita Princess. Malaking tulong din po kasi mga kakimpaw, yung ambience mo para mas ma-relax tayo. 'Di ba mga kakimpaw? And nakakatuwa lang na ganito kaganda yung Christmas tree na binuo po ni Chinita Princess ng 2 hours. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw ang tungkol nga dito kay Chinita Princess and syempre kay Paula Avellino. May lumabas po kasing picture ngayon mga kakimpaw ni Kim and Paula Avellino, 'di ba? And then, marami po nakapansin na bakit daw mugto ang mata ni Chinita Princess na tila baga bagong iyak na naman. Meron po mga nagsasabi na araw-araw umiiyak si Chinita Princess dahil po sa nangyari sa kanya and syempre po sa kanyang kapatid na sila Cam. So, yan po yung mga nababasa ko mga kakimpaw. Kasi alam naman natin si Kim Chiu, sobrang malambot ng puso yan. Tapos, napaka-pure ng puso niyan mga kakimpaw. Yun nga lang, napilitan po siya na magsampa ng kaso. Pero deep inside, sobrang love na love po niya na si Ate Lakam niya. Kung niyo mapapansin dito, mugto na naman yung mata niya. Pero, andyan po si Paula Avellino sa kanyang tabi mga kakimpaw. Sabi nga po ng isang netizen, Kimi, bakit naman ganyan ka? Magamata mo, Kimi, be strong, halatang lagi kang umiiyak. Love you both, Kim Pao. So pag po kasi ganito mga kakimpaw, yung nakikita natin kay Chinita Princess, nalulungkot din tayo, di ba? Naapektuhan din tayo na nalulungkot po yung ina-idolize natin. Samantalang si Paula Avellino naman dito, naka-peace sign po siya, tapos naka-sunglasses. Naiintindihan naman natin mga kakimpaw kung bakit laging umiiyak si Chinita Princess. Pero baka too much na, di ba? Kaya nakapag-alala din po mga kakimpaw, sana lang po lagi may kasama si Chinita Princess kasi alam natin na malapit po sa depression pag sobrang stress at lagi pong nag-iisip. Sana may nagbabantay po no kay Chinita Princess. Sana hindi po siya nilulubayan ni Paula Avellino. Ngayong panahong kailangan po siya ni Chinita Princess. So ipagpatuloy natin ang pagdarasal kay Kim Chiu mga kakimpaw at alam natin na malaking tulong po ito sa kanya. Nakakalungkot talaga pakinggan ang linyang kahit napakabuting tao si Kim Chiu, nagawa pa rin siyang lokohin ng sariling kapatid. Kapag pamilya ang sangkot, mas masakit, mas mabigat at mas mahirap tanggapin. Kasi hindi lang pera o problema ang nawawala, tiwala, respeto at relasyon ang pinakamalaking nasisira. Kung totoo man ang nangyaring panlalamang o panloloko, hindi biro ang dinaranas ni Kim. Kilala siya bilang isang taong mabait, maalaga, masayahin at hindi marunong magtanim ng galit. Kaya para maranasan niya ito mula sa pinakamalapit niyang tao, siguradong napakabigat sa loob. Sa mga ganitong sitwasyon, hindi lang pera ang tinuturing na loss, pati emosyonal na seguridad, peace of mind at sense of trust ay nadadala rin. At dahil artista siya, bawat hakbang at emosyon niya ay nakikita ng publiko, mas doble ang bigat dahil hindi niya ito pwedeng harapin ng tahimik at pribado. Makikita dito na kahit gaano kabuti ang isang tao, hindi ito garantiya na magiging mabuti rin ang trato sa kanya ng iba, pati ng sariling kadugo. Minsan, mismong kabutihan pa natin ang nagiging dahilan kung bakit tayo nasasamantala. Pero sa kabila nito, purihin si Kim dahil nanatili siyang kalmado, maayos makipag-usap at hindi nagpakita ng anumang masasakit na salita. Pinipili pa rin niyang kumapit sa respeto at dignidad. Magtuturo ito ng aral sa maraming tao na ang pagtulong sa kapamilya ay dapat may boundaries at protections. Ang kabutihan ay dapat sinusuklian ng pasasalamat, hindi pang aabuso. Pwede rin maging turning point ito sa relasyon nilang magkapatid. Kahit masakit, minsan kailangan ng malinaw na linya para maitama ang mali. Ang suporta ng fans at mga kaibigan ay napakahalaga ngayon. Iyon ang nagbibigay kay Kim ng lakas na ipagpatuloy ang trabaho at personal na buhay kahit mabigat ang sitwasyon. Ang balitang kahit napakabuting tao ni Kim Chiu, nagawa pa rin siyang lokohin ng kanyang kapatid, ay isa sa pinakamabibigat na isyung maaring pagdaanan ng kahit sinong tao, lalo na kung kapamilya ang nagdulot ng sakit. Sa lahat ng pagsubok na pwedeng dumating, ang panlalamang na nagmumula sa taong inaasahan mong kakampi mo sa buong buhay ay ang pinakamasakit. Hindi lang dahil sa problema o pera na nawala, kundi dahil sa tiwala na unti-unting gumuho. Si Kim ay kilala bilang isang masayahin, mabait at mapagbigay na tao. Lagi siyang may ngiti, kahit may sariling dala-dalang bigat.
Kaya nakakagulat, nakakalungkot, at nakakagigil isipin na ang kabutihan niyang ipinagkakaloob ay nauwi pala sa maling paggamit ng isang taong dapat sanay nagmamahal at gumagalang sa kanya. Hindi madaling tumayo muli kapag ang sumira sa iyo ay kadugo mo. Iba ang kirot, iba ang epekto. Dahil hindi mo basta maiwasan, hindi mo basta mapuputol, at hindi mo basta malilimutan. May halong sama ng loob, pagtataka at pag-iisip kung bakit nagawa sa iyo iyon, lalo pat ikaw ang tumulong, nagmahal at nagtiwala. Pero sa kabila ng sugat at gulo, kahanga-hanga ang ipinapakitang lakas ni Kim. Hindi siya nanlaban sa paraang puno ng galit. Hindi siya nagbasura ng pangalan. Hindi siya nagpadala sa emosyon. Ipinapakita niyang kayang harapin ang sitwasyon ng may respeto at dignidad kahit pa siya ang nasaktan. Yon ang tunay na pagkatao niya, matatag kahit lumuluha, magaan magsalita kahit mabigat ang dinadala. Marahil ang pinakamagandang makita dito ay ang pagkatutong dala ng karanasan. Kahit masakit, may mabubuo pa ring aral. Na ang kabaitan ay dapat sinasamahan ng hangganan. Na hindi lahat ng tutulungan ay marunong tumanaw ng utang na loob. Na minsan, mas kailangan nating unahin ang sarili kahit papamilya ang kaharap. At higit sa lahat, na ang pagbangon ay mas malakas kapag alam mong hindi ka nag-iisa. Ngayon, mas ramdam ng publiko na kailangan ni Kim ng suporta, katahimikan at totoong tao sa paligid niya. At ito ang magandang makita. Dumarami ang taong nagmamahal at tumatayo sa tabi niya. Nagpapakita na kahit may isang taong nanloko, may libo-libo namang nagmamahal at nagtatanggol sa kanya. Para sa akin, ang balitang kahit napakabuting tao si Kim Chiu, nagawa pa rin siyang lokohin ng kanyang kapatid, ay isang malinaw na paalala kung gaano kasalimuot ang relasyon sa loob ng pamilya. Hindi dahil mabait ka, hindi dahil nagbibigay ka, o hindi dahil may malasakit ka, ay garantisadong pareho ang ibabalik sa iyo ng mga taong inaasahan mong tutulong at magpapahalaga sa iyo. Masasabi ko dito, 1. Masakit ang ganitong klase ng pagkakanulo dahil hindi ito galing sa kaaway, kundi sa taong dapat sana'y kapitan mo kapag may problema. Ang sugat na idinulot ng pamilya ay laging mas malalim kaysa sa kahit anong gulo sa labas. 2. Mahalagang makita ang katatagan ni Kim. Kahit pa mabigat ang sitwasyon, hindi siya nagpakita ng galit o pagkakagulo. Ipinapakita nitong may maturity siyang harapin ang problema nang hindi sinisira ang sarili niyang karakter. 3. Nagpapakita rin ito ng malaking aral. Ang pagtulong ay dapat may limitasyon. Ang sobra-sobrang tiwala, kahit kanino, pamilya man o hindi, ay dapat sinasamahan ng pag-iingat. Dito rin makikita kung gaano kahalaga ang support system. Sa panahon na wala siyang makapitan sa loob ng sariling pamilya, nandoon pa rin ang kaibigan, fans, at mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sa kabuuan, ang balita ay hindi lang tungkol sa pera o panloloko, kundi tungkol sa tiwala, sakit, natutunan, at lakas ng loob. At tulad ng dati, pinapatunayan ni Kim Chiu na kahit gaano kabigat ang ups and downs ng buhay niya, kaya niyang tumayo na may dignidad at kabutihan. Ang kaso ay nagpapakita ng realidad na kahit sa sikat at matagumpay na mundo ng showbiz, hindi ligtas ang mga artista sa sakit na dulot ng pamilya. Marami ang iniisip na dahil artista si Kim, madali para sa kanya ang lahat. Pero ang ganitong problema ay nagpapatunay na pantay-pantay lang talaga ang lahat pagdating sa sakit at pagkakanulo. Mas nakikita ngayon ang totoong pagkatao ni Kim sa gitna ng krisis. Hindi siya nag-post ng mga mapanakit na salita, hindi siya naglabas ng galit ng padalos-dalos, at hindi niya sinisira ang kapatid niya sa publiko. Ibig sabihin, kahit siya ang biktima, pinipili pa rin niya ang respeto at pagiging mahinahon. Malaking aral ito tungkol sa emotional boundaries. Kapag tumutulong tayo ng sobra-sobra, minsan di na natututong tumayo ang ibang tao. Nagiging komportable sila at doon nagsisimula ang abuso. At kahit kapamilya, kailangan talaga ng tamang limitasyon. Posible itong maging turning point sa buhay ni Kim. Minsan, ang pinakamalaking sugat ang nagiging simula ng pinakamalakas na pagbabago. Baka ito na ang panahon para mas i-prioritize niya ang sarili, mental health, at mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Publiko ay nagkakaisa sa pagbigay ng suporta sa kanya. Sa social media, halos lahat ng komento ay pabor sa kanya at pabor sa katotohanan. Nakikita ng tao ang kabutihan ni Kim, kaya mas dumadami ang naninindigan sa panig niya. 6. May pag-asa pa rin sa maayos na relasyon balang araw. Kapatid pa rin niya iyon. Baka hindi ngayon, baka hindi bukas, pero posibleng dumating ang panahon na magkakaroon sila ng closure. Kapag pareho ng handa, at kapag napatunayan na may pagbabago at paghingi ng tawad,